Kamusta po sa inyo lahat? Ito po si ating pong pag-uusapan itong 2.8 billion peso budget na ibinigay dito sa OVP. At itong 500 million peso proposed confidential fund. Meron ba naman confidential? Ito, ang dami nito, 500. Shut up. Ang daming naghihirap dyan sa atin. Ang daming nagugutom. Yet ito ang kanilang napapagkagastusan sa mga ganitong hindi naman yata ito karapat dapat o hindi yan naman ito, wala naman itong bagay na ito, dinudubli lamang ang mga ginagawa ng gobyerno. Pero ating pong pakinggan ito, mga nangyayaring ito para malaman natin talaga at mapag-usapan natin ito. Yung million trees, yung pagbabago advocacy, libreng sakay, the permanent office, the VP's museum, and the omnibus law or charter, bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? Ano laki naman ng budget nito? 2.8 billion, yung mga million trees. Pagbabago ng libreng sakay, meron ng gobyerno niyan. Meron ng lahat. Ito katulad yung gagastusin sa office na BP na ito, sa museum. Kailangan ba ito ng mga tao? Ang dami na museum dyan sa Pilipinas. Ba't hindi na lang ito ilaan doon sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom na tao? Pero pakinggan pa natin. Yes. Mainly, the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice President. The Vice President also cites her work as co-vice chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF-LCAC. Despite this, VP Duterte says they defer to the decision of Congress whether or not to grant the requested budget. Iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Katulad nga nung sinasabi ni Hontiveros na ito na ba't hindi na lang iwanan sa mga eksperto, yung mga ito ano bang alam nila dito? Ano bang alam nito si BP na ito na sa mga ginagawang ito, dinudubli-dubli na lang, lumalaki lalo ang gobyerno, lumalaki lalo ang pera na napapapunta sa gobyerno na sa halip na maitulong sa mahihirap na tao, kaya lalong humihirap ang Pilipinas. Itong Pilipinas ay dahil ng mga ito, ng gobyerno, sa paglaki ng gobyerno, pagdami ng lalong dumadami ang naghihirap na tao dito sa Pilipinas. Bakit nagkakaganito ngayon? Ano bang ginagawa ng naging presidente nga natin ngayon diyan? Bakit ito pinapayagan niya na mangyari na lang ang mga ganito? At saka itong mga ganitong gawain dapat talaga sa mga eksperto na ano pang ginagawa ng mga expert na yung mga intelligence na nasa gobyerno mismo ay dapat alisin na yun kung hindi kaya nilang gawin itong mga dinudubling ginagawa nito si BP na ito na ginagawa niya na ito yung pangangampanya niya sa kanya sarili para maipakilala niya, mapabango niya ang tao, yung pangalan nila, yung pangalan na Duterte na yan, mapabango niya. At sa darating na eleksyon ay siyang iboboto ng tao. Ito yung pangangampanya. Ito yung pagnanakaw sa gobyerno. Ninanakawang harap-harapan na mismo ang mga tao. Ba't tayo gamitin ito sa mga sinasabi ko sa mga mahihirap? Pero pakinggan po natin itong yung kung paano naman ito ipinasa diyan sa senator, kung siya ba ay tinanong o hindi. Sa aking idol na pinakamagaling na vice presidente ng Pilipinas, my very good friend, Vice President Inday Sara Duterte. Well, traditionally, with due respect and courtesy to the second highest leader of our country, when the budget of the Office of the Vice President is tackled here in the committee, the deliberations are terminated after a few pleasantries. Ito po ang nakakagawian natin base sa tradisyon na pagkilala at pagbibigay respeto sa sino mang umuupo na Vice Presidente. Alam mo, kakatingko na ito. Ano ba namang respeto pag ang gusto ng mga ng mga gagong ito? Ito mga tamo itong at saka itong dalawang ito, wala na talaga akong it's not gonna be surprise to me na hindi natatanungin kung saan gagastusin itong mga ito. Itong mga ito wala nang pakialam sa mga nangyayari diyan sa Pilipinas. Si Revilla at saka yan si Estrada na yan ay kasama yan diyan sa pork barrel ni De Lima. Nagnakaw din yung mga yan. Kaya nagnakaw sila. It's okay. Walang pakialam sila. Mas malaki yata ang ninakaw nila kaysa nga rito eh. Anyway, yung sinasabi ko sa inyo, 2.8 billion, ano pa bang pag-respect ang gusto niya? Ay parang hinimod na niya ang puwit nito si Sara Duterte dito eh. Hindi sa halip na kaya na alamin kung ano talagang mangyayari dito sa
2.8 billion na ito plus this 500 million na confidential fund, ay bakit hindi itanong kung ano talaga ang gagawin dito? Hindi yung, man, wala. Lagi na lang, alam mo, ang ginagawa ng mga ito, galit na galit sila sa mga, yung mga nagtitinda din sa atin ng mga bigas, asukal, galit na galit sila at baka itaas yung sa bagay sa akin, mali din yung pagtataas ng masyadong malaki. Pero hindi maiiwasan ng mga ito. May business itong mga ito. Ay ito, anong business nito? Nagbigay ng 2.8 billion. Wala. Pinalalaki lang ang gobyerno. Hinuhuli nila yung nagpapataas ng mga bigas pag binibili ng mga mamayan. Ang ibig ko sabihin, ba't hindi muna nila hulihin ang sarili nila? Nagmamalinis sila, nakakala mo sa mamamayan, take care na nila, talagang mas mahalaga sa kanilang mamamayan sa mga bilihin dyan sa atin. Kahit si Marcos, na ngayon nangyari, ano ngayon mangyayari sa mga nagtitinda ng bigas na yan? Na nilagyan na niya ng cap yung bigas na hindi na pwedeng itaas? Ay kawawa din naman yung mga nagtitindang yun. Hindi nakikita. Ang mangyayari ngayon dyan, itatago lalong maghihirap diyan sa Pilipinas. Sa mga ginagawa ng mga kalukuhan ng mga gobyernong ito, pinagagalitan nila yung mga private na nagtataas ng mga bigas, yung price ng asukal, ay galit na galit sila doon. Hinuhuli nila dahil itinataas ng sinasabi nilang hindi dapat gawin yun. Ay sila, patuloy naman ang pagnanakaw nila dito sa mga bilyong-bilyon na ito. Tuwan-tuwa pa sila. Parang ano lang sa kanila, walang kwenta sa kanila yung 2.8 billion. Pag ang gobyerno nagnanakaw, ayos lamang sa mga mga gagong ito. Pero pag yung maliliit, hinuhuli. Wala talaga dapat magnakaw. Pero dapat naman ay ang maging maunang tumigil sa mga pagnanakaw ay itong mga gobyerno, maging isang good example diyan sa Pilipinas. Paano hindi magnanakaw ang iba? Ay ang gobyerno mismo ang magnanakaw. Harap-harapan pa kung nakawan ang mamamayan. Ito po, pakinggan natin itong sasabihin ni Roque dito sa mga nangyayaring ito. Sa mga kontrobersya ngayon ay pinupukol ng mga kritiko ng ating pamahalaan kaugnay sa paglilipat ng pondo, particular na yung nasa 221 million pesos daw na kabilang na dito yung intelligence and confidential funds mula sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President na ayon dito kay dating Senate President Franklin Drilon ay paglabag daw sa konstitusyon. Article 6, Section 25, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Well, Senator De Leon, ikaw naman, napaka-ikli ng iyong memorya. Eh di ba yan ang ginawa ninyo nung panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino, yung Disbursement Acceleration Plan, DAP, na dinala ko sa Korte Suprema ang aking kliyente noon, si Greco Belhica. So ang pangalan ng kaso, Belhica versus Abad, dahil si Abad dati ang sekretary ng DBM. Ang kino-question namin talaga, ayon doon sa constitutional provision na binasa mo, yung lantara na paglipat-lipat ang pondo ni dating Presidente Noynoy Aquino sa iba't ibang branches of government. Ano naging desisyon doon sa kaso ni Belhica versus Abad? Na mali ang ginawa ninyo, mga liberal, na yung pondo ng presidente ibinigay nyo sa COMELEC, ibinigay nyo sa Judikatura, sa iba't ibang branches of government. Pero ang sabi ng Korte Suprema, pwede na pagpatapos ng taon, galing sa savings, pwede ka maglipat ng pondo basta doon sa kaparehong branch of government. Now, Senator De Leon, you will agree with me that the Vice President forms part of the executive branch of government. So nung pumasok sila na nakatapos na ang kalahating taon, patapos na, natural, meron pong savings at malinaw po yan doon sa kaso ng Belhica versus Abad kung saan ang gobyerno po ng Liberal Party na Noynoy Aquino ang sinabi ng Korte Suprema na siyang lumabag ng saligang batas na pwedeng gawin ang paglipat ng savings papunta sa ibang opisina basta it is in the same branch of government. Yun ang ating pag-usapan. Bakit tuwi na lang na may matitirang perang savings? Ay bakit dali-daling gagastusin ng gobyerno? Kahit nasa katulad niya, ginastos agad within 19 days, yung 120 million peso natira sa savings. Ay bakit hindi itulong sa mga taong naghihirap? At kailangang ipatayo yung mga offices na yan ng BP? Ano bang talagang, pero ituloy pa natin.
O, di ba po, ang executive naman, kabahagi po dyan, ang Office of the Vice President. Bukod pa dito sa explanation ng Office of the Executive Secretary ngayon, na dating Chief Justice naman po, no, bumoto rin yan doon sa kaso ng DAP, na ang pinagkuna naman po ay contingency fund ng gobyerno. Napatapos na ang taon. Contingency fund ng Office of the President. So meron din po yung line item pa rin. Pero ang punto ko nga po, doon sa kaso ng Bellica, malinaw. Miski galing po yan sa isang line item at inilipat, basta po yan ay sa same branch of government at galing sa savings, po pwede po yan. So wag naman po na depende sa political situation, mag-ibang ating mga pananaw, lalo na kung nadesisyon na yan ng Korte Suprema sa gawain ng kapartido nyo po sa Liberal Party. Malinaw po sana yan. Para ba sinasabi nila na, yung ginawa namin, mali nga eh. Tapos gagawin niya parang... See, tingnan ninyo. Yung isa nagnakaw, ito nga yung bagong nakatayo, magnanakaw din. Mas malaki nga lang ang nanakawin. Bakit ganun? Bakit hindi itigil yung mga pagnanakaw na ganito? Nagnakaw si Ganari, magnanakaw ako. Magnakaw si Ganari, ay puro magnanakaw na lang ang naandiyan sa Kongreso at saka sa senator na, sa mga senador na yan, mga naiita yung mga BP na yan at saka kung ano pa diyan. Talagang puro magnanakaw na. Wala na talaga mga puso ang mga hayop na mga ito. Kaya wala na ring awa sa mga Pilipino na kahit yung mga bata, hindi pa iniaanak, may utang na. Yan ang nangyayari ngayon diyan. Ay talagang napakawalang hiya ng mga hayop na ito. Kaya mas magaling pa itong si Mr. Rapi Tulfo na ito na napapakinggan ko rin ang kanyang mga YouTube niya na marami siyang natutulungang tao diyan sa Pilipinas. At kung bakit nga hindi ko naman siya pag dadaan pa tayo sa ganitong tatawagan natin si Rapi Tulfo sa ganito para lang maimbestigahan o may maipakulong yung isang taong nagkamali o kung ano. Ba't hindi gawin na lang niya mga gago? Ano bang ginagawa ng mga pulis naman diyan? Dapat bayadan ba rin yung mga yan? Ay katulad nga na sinasabi ko nga, ay baka ito kaya nangyayari na rin ay itong sinasabi dito nitong sa dito sa yung milyong tris at saka itong sinasabi din ni Sara Duterte dito na itong mga ginagamit, hindi naman pala binabayadan na, hindi pala naman ginagastusan niya itong mga nagbabantay sa kanyang 433 na personnel were assigned to the Vice President security. Ang ginagamit pala niya, mga police and military. Ay, paano hindi mangyayaring, at saka sabi, and no money is being spent by the OBP for their salaries. Ay, gano'n kang katatanga naman. Maniniwala ba kayo ditong wala? Ay, di ba may bayad ang pulis? May bayad ang military? Dahil nagtatrabaho sa gobyerno? Ba't wala bang bayad yung mga pulis diyan pag nagpulis? Wala bang bayad yung mga military diyan? Ay, di pag ginamit mo yan, lalo mong ninanakawan ang kaba ng bayan. Ginagamit mo itong mga pulis na ito tsaka mga military na ito sa iyong sariling kapakanan. Ay magaling kung pwedeng mag-request yung mga tao diyan na kanya-kanyang, hey, kailangan ko ng pulis sa aking bahay, kailangan ko ng pulis sa aking bahay. Ay talagang napakawawalang hiya na ng mga hayop na gobyerno ito. Talagang wala na rin mga puso ang mga taong ito na ang tinitingnan na lang nila yung kanilang mga sarili. Kaya sinasabi ko sa inyo, paglaki ng gobyerno, paghirap ng mga tao diyan sa Pilipinas, wala na. Puro nakawan na lang ang ginagawa. Nagnakaw si Ganari, magnanakaw din ako. Ay kailan kaya magbabago talaga? Kaya yung mga tiwali sa bayan talaga dapat ito yung mga lipulin. Katulad niya si Sara Duterte niyan, walang mangyayari diyan pag yan ang ibinito niya sa 2028. Hindi ako nangangampanya dito. Ang totoo, China na naman yan. Ano bang ginagawa sa atin diyan ng China? Hindi na makapangisda ang mga mangingisda diyan sa ginagawang kababuyan ng China. Diyan sa Ayungin Shoal, diyan sa West Philippine Sea. Aba ay magbago tayo at maging matalino. Itong si Sara Duterte, si Duterte alone, siya ang nagpabaya diyan sa Pilipinas. Gusto pa rin ninyo iboto ang kung saka nga ay father like daughter. Yan na rin yan. Isipin natin kung sino talaga. Ito si Rapi Tulfo para magaling ito. Hanggang dito po lamang. Ito po si Art. Maraming pong salamat.